Welcome back sa Unity course na all about RTS and AI for games. So, create kaagad tayo ng empty object. Call it command center. Tapos, nasa na ba yung object natin? Then, add tayo dito ng 3D object na cube. So ayan siya. Medyo ibaba natin. Tapos sa cube, make it 4 yung XYZ niya sa scale. Tapos remove niya itong box collider kasi dito natin nilagay yan. Box collider, ang size is 4, 4, 4. And then, as you can see, ganun yung nakalaki yung box collider niya. Tapos, medyo ibaba natin konti. Ayan. Tapos, add tayo ng nav mesh obstacle. Kasi kung wala yan, tapos kahit pa may box collider yan, so I think tadaan pa rin yung AI dyan. Ayan. Tadaan pa rin. So, paano ba? So, add tayo nito, carve, and then 4, tapos 4, tapos 3. Yan. So, pag i-run natin, click, tapos punta tayo dyan. So, meron siyang bagong ruta. And then, gawa tayo so it means tong cube body or mesh lang yan ha. Then, UI para sa slider. Tapos sa canvas, world space. Then, 0, 0, 0. Tapos, 50, 20. Yung scale, 0.1 ata. Tapos 3 na ito dito. Then dito tayo. Kay slider. Adjust natin siya by 50. Tapos slider, remove natin yung handle niya. Then balik kay slider, gawin nating max yung slider. Nasa likod ata tayo. Okay. And then yung sa fill area, sa fill, adjust natin siya by ganito. Ayan, I think -5 tapos -15. And then okay na yan, tapos gawa tayo ng script. Let's call it base building. Then open. So sa base building, yung kailangan natin na mga variable is sa indicator kasi clickable yung selectable yung building. So selection indicator, tapos serializable field para sa ating canvas na health bar canvas. So ayan, tapos copy ko na lang to. Then serializable field para sa ating slider, tapos serializable field para sa ating image, tapos fill, and then serializable field para sa ating vector 3 na health bar offset, new vector 3, tapos 0, 30. And then sa settings ng building, so public float na max health, which is 500 yung health na default. So float na current health, tapos camera na main camera.
and then bool is selected. Tapos sa awake is main camera equals ating camera dot main. Tapos current health is equals our max health. Then void update na update health bar. So sa update health bar is yung health bar na slider. That value is equals ating current health divided by our max health. Yan. Then, okay. Tapos, gawa tayo ng method na update health bar visibility. Tapos, sa update health bar na visibility, so float para sa ating current health na percent equals ating current health minus divided by our max health. That would be our percentage. And bool should show, and then if our wait lang, gawa para tayo isang method na public float, tapos hide health bar when full. So false na lang muna. If hide health bar when full is true and current health percent is greater or equal to 1, then should show is equals to false. Wait, bakit nag-error? Hide health bar. Maganda pala natin ganyan. Bakit naka-float? Loaded na pala to. Else, then should show equals to true. Then, pass natin sa ating set active na canvas. So, health bar canvas that came object that set active to should show. Okay. Tapos, extend tayo kay selectable. Implement yung interface or copy na lang natin ito para mas mapadali. Punta tayo sa baba. Enter, remove to. Then, di na natin to kailangan. Let's refactor this. Is selected. Remove natin yan. Tapos, dito kay iSelectable, remove natin ito. So, mag-error kasi na base unit na hindi. So, remove lang natin ito. Yung nga yun. Selection indicator dot set active. So, selection indicator dot set active. Okay, then sa selection manager, maraming error dito but remove natin yan. Then deselect na lang. Deselect. But since wait lang. So select base building, wala tayong, di natin kinall out sila.
So, lagay natin sila sa late update. Tapos, ayan. Think much better. Okay na yan. Tapos sa transform pala, need natin update yung transform nila. So, paano ba? Okay, sa transform, so, void update health bar transform. So, sa update health bar transform dot canvas dot transform dot position equals ating transform dot position plus sa ating health bar na offset. Yan lang. Then, sa rotation dot transform dot rotation equals ating camera. So, sa main camera dot transform dot rotation. Then, lagay natin siya sa late update. So, ayan yung mga purpose na ginawa natin ng mga variable sa taas. Then, sa selection manager, since gumagamit na tayo ng iSelectable, then instead na base unit, at saka instead na selected units, kasi meron ng building, so selected object na lang. Then, iSelectable. Tapos, maraming errors dito. So, select inbox. So, oops. Selected object. Selected object. Tapos, instead na base unit. So, iSelectable. Selectable. Object na rin to. Tapos, dito naman, iSelectable. Ayan. iSelectable din. Object. Object selected. Selected obj. Then, ayan. Dito naman is selected object. Obj. And then, ano nga, object na to dito, but the problem is, check muna natin if movable siya. Okay, so instead na ganyan, so ay movable, then unit is equals to object as ay movable, then if unit is not equal to null, then sabihin unit move to, diba? Okay. Then lagay natin siya dito. So sa deselect, dali na lang yan. Selected object, then iSelectable object na din ito. Marami tayong binago. Tapos, ayan. Ano pa? Meron pa ba? Okay, I think ito na. Save. Then, balik kay Unity. Okay, mag-add ka na ng building na layer. So, add dito. Add na lang ako ng building na layer. Buildings, then no, this object only. Then, punta ka dito kay soldier, copy nyo yan, paste nyo dito.
Nasa ba? Paste as special, keep local, then set it to yung radius 3.5. Tapos dito, wait lang. Gawa pa po na tayo ng ano behavior script na command center. Open si command center, extend tayo kay base building. Then yan lang. Save, balik kay Unity. Then attach natin si command center si command center sa command center na object. Then drag si selection indicator, drag si canvas, drag si slider, drag si fill. Then try natin kung okay na ba. Set din natin sa selectable layer ito. Then try ko. So click ko itong building. Okay. Then nag-try ako ng right click, ayaw niya. But ito right click. Ayan. So gumana siya. So ito yung purpose para sa update ng transform. So, try natin palitan yung kulay sa fill. Green siguro. Green, ayan. So, yan lang sa video na to. Then next is all about let's try to refactor pa ito.